Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today at pag-usapan natin itong pinag-aaralan di umano ni Senator Nancy Binay ang pagpa-file ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Kalain mo, meron palang ethics ngayon ang Senado sa tinagal-tagal na maraming inaalipusta dyan yung iba yung kapwa senador. Ngayon kayo nagparamdam na nag-i-exist pala yung committee na yan? And guys, magandang hapon sa inyong lahat. So, gusto ko muna kayong i-invite later, no? Yan, pakita natin. By the way, thank you kay Mang Temyong at saka kay Perfect Defect. Meron typo error kanina. So, kinall out nila yung attention ko. To correct the title. Anyway, so ito nga po mamayang gabi, 9 p.m. po, we'll have a discussion. So, from Kaayu, isang interview. So, later today, magkakaroon po tayo ng discussion regarding sa good governance na advocacy. Hindi lang po ni Justice Ampuan, but definitely marami na po sa atin na ito ang ating advocacy. This is why we're actually criticizing our politician, our public servant, para ma-align sila sa tinatawag natin na good governance. Well, lahat naman po tayo may definition about good governance, but definitely at the end of the day, it will be defined by Justice Ampuan, and for us to fully understand, ano nga ba ang good governance, no? So, ayun po, later magkita-kita po tayo. If you have any questions, feel free to ask them. Pasensya na po kayo sa aking mga doggies, ha? So, ito na nga guys, no? Kinover ng iba't ibang media outlet ang news about sa di umano pinag-aaralan ni Senator Binay ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Cayetano. Okay? So, ito rin po yung ibinahagi kanina actually hindi kanina. Kanina pala, 6 hours ago, ng ANC. Binay Eyes Ethics Complaint versus Cayetano. Anyway, panoorin natin yung dito kay News Frontline. Si Senator matapos tawaging marites na buwang at sabihang hindi ito palengke. Si Senator Nancy Binay sa pagdinig kahapon sa Senado, pinag-aaralan niya ngayong sampahan ng ethics complaint si Senator Alan Peter Cayetano. Nasa front. You know what? Even before natin ituloy yan, yung mga ginamit na salita rito ni Senator Cayetano is napakababaw lang guys compared sa mga ginamit ng kapwa niyang senador. Gaya ni Robin Padilla na nag-amok na may susuntukin daw, may sasapakin. If you recall yung tungkol sa hearing, no? Nung kasambahay. Hindi na natin alam kung ano yung naging resolution nun. And of course, ang suki natin walang iba kung hindi si Raffy Tulfo. Diba? Yung mga pinagagawa niya. Na-extend pa nga yan, ano? Dahil na nagpa-interview si DMCI CEO Sid Consunji na meron pa rin siyang patutsada after that. Okay? So kung halimbawa ba sa inyo nangyari, gaya niyan, sino bang ethics committee chairperson nung time ni Zubiri? Hindi ba si Nancy Binay? Pero nung ginagawa ng mga ni Tulfo yon, never siyang nag-file ng kahit ano. 'Di ba? Never siya nag-file ng kahit ano laban kay Raffy Tulfo. Sa kanyang unparliamentary statements during the Senate hearing, Senate inquiries, yung mga pananalitang ginagamit ni Raffy Tulfo talaga naman pangkanto. Hindi pang gentleman eh. Hindi tipo ng tao na sabihin mong at least tunog may pinag-aralan. 'Di ba? Come to think of it, pag pumapasok ka sa isang
sangay ng gobyerno, hihingan ka ng mga ng iba't ibang requirements. Hindi ka maka-climb up sa ladder kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-efficient, kahit gaano ka kasipag. Kung ikaw ay hindi college degree holder. Gusto mo maging section chief sa isang government institution, magmasteral ka. Pero ang mga senador natin, kung hindi high school graduate, college level. Diba? But come to think of it, even before this batch ng Congress natin, alam nyo ba, ng mga panahon nila Magsaysay, Macapagal, Marcos, karamihan po ng mambabatas natin or nasa Kongreso, mga abogado. More than half of them are lawyers. Sa panahon na to, wala na. Pababa ng pababa ang kalidad, hindi lang ng edukasyon. Pababa ng pababa ang kalidad, pati ng klase ng mga politiko natin. Alam mo, playbook, gusto mo maging politiko? Pasok ka sa pagiging artista or mag-poverty porn ka. Yun lang. Yun lang ang perfect formula mo. Kasi, pag namimigay ka ng pera sa mga mahihirap, nakakatulong ka na yan. Pero hindi nila alam yung konsepto ng teach them how to fish so that they can live every day. Hindi yung pag binigay mo ng pera ngayon, bukas, pag naubos na yung perang binigay mo, you're done. Babalik na naman yan sa kalsada, mamamalimos, babalik na naman yan sa kung saan man at nagmamakawang humingi ng tulong. So, nangyayari, nagiging pensioner yung mga yan. Diba? Anyway, going back sa ating topic. So ngayon, dahil si Nancy Binay, si Senator Nancy Binay, ang biktima ng unparliamentary language, nag-i-exist ang Ethics Committee. But prior today, gano'n na ba karami? Diba? Gano'n na ba karami? Yung mga araw, yung mga moment na dapat yung mga kapwa niya senador, with the likes of Raffy Tulfo, with Robin Padilla, ang nakatanggap ng mga ganyang klaseng reklamo. Diba? So you will only use this for your protection. Pero hindi protection ng mga pumupunta sa inyo dyan. Diba? Na mga resource person ninyo. Frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Chairman, yes, ano lang po, opo. Pwede po ba i-move na lang po natin itong suspend? Okay lang po ba? Suspend na po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga tapusin para may nagsasabi guys na hindi daw nakailam si Robin Padilla. So here, nag-intervene po talaga siya. Kahit sarap na sarap siya sa pagkain niya. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Kasi almost all throughout ng salitaan nito ni Senator Binay at ni Alan Cayetano, talaga nandun lang siya at kumakain pa siya. usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press-con siya ng press-con. Kaya lang, Hindi ko ako press-con. Napipilitan lang po tayong sumagot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga binibigay niyong sige, statement. pakitama kung anong Hindi nagpaawat sina Senate Accounts Committee Chairman Alan Cayetano at Senator Nancy Binay sa naging sagutan nila sa unang pagdinig ng Senado kahapon. Kaugnay ng 23 billion pesos daw na budget ng new Senate building project sa Taguig. Kinukontra ni Binay ang numero ni Cayetano dahil base raw mismo sa DPWH, higit 21 billion pesos lang talaga ang budget ng proyekto. Ito guys, ang basa ko rito kung bakit ginaganyan siya ni Alan Cayetano, ni Senator Cayetano, is because parang tinutumbok dito ni Senator Alan, merong anomalyang nangyayari. Okay? Yun yung tinutumbok niya rito.
Ang hidwaan guys ng mga Cayetano at saka ng mga Binay, medyo matagal-tagal na eh. Lalo na ngayon na part of Makati is under na ng Taguig. At malaking bagay yon para sa mga taga Makati. Because one of the reasons kung bakit sila ganyan, bakit nila pinaglalaban yan, do you really think it is. And guys, napasensya na kayo sa ingay ng mga batuta ko rito. Anyway, so yun nga yung one of the reasons kasi din is part of Makati nakuha ng Taguig. And nagpe-play din yung part yung paano ko ba ma-explain sa inyo so you can easily understand it. Okay. Pag lumalaki yung property o nasasaklaw ng isang bayan, so nagkakaroon din ng additional legislative district. Diba? So dahil nabawasan, ito guys, explain ko sa inyo. Kung maalala nyo, part of Makati napunta sa Taguig. So nagkaroon ng epekto to sa second district. As you can see here. Diba? Second district under the jurisdiction of Makati following the Makati-Taguig boundary dispute. Okay? So, ito yung napunta. Okay? Ito yung napunta sa Taguig, which is the second district under the jurisdiction of Taguig following the Makati-Taguig boundary dispute. So, lumiit yung second district, which baka ang mangyari niyan, okay, bumalik na sila sa lone district. Kasi ang liit na niya, no? Bigyan natin ng history. Historical and defunct district boundaries. Okay? So, it says here, from 1984 to 1986, so lone district na siya. Bangkal, Bel Air, Carmona, Dasmariñas, Forbes Park, Guadalupe Nuevo, Guadalupe Viejo, Kasariwaan, La Paz, Magallanes, Olympia, Palanan. Pinagkaisa, Pitogo, Pio del Pilar, Poblacion, Post Proper North Side, South Side, San Antonio, San Isidro, San Lorenzo, Santa Cruz, Sincamas, Tejeros, Urdaneta, and Valenzuela. Okay? Hanggang pagdating noong 1996, pumasok na dito si West Rembo. Diba? And again, from 1996 to 1998, West Rembo. Now, from 1998 to present, nahati na ngayon yung Makati. Kung mapapansin nyo sa second district, andyan yung mga Sembo. Sembo, Comembo, East Rembo, Guadalupe Nuevo, Guadalupe Viejo, Pembo, Pinagkaisahan, Pitogo, Proper North Side, Proper Post Proper South Side, Rizal, South Sembo, and West Rembo. So basically, lahat po ng Sembo napunta sa Taguig. Ngayon, kung ano man ang natitira pa dito sa second district, hindi po malabo na ito mawala at maging lone district ulit ang Makati. Sino ba ang nasa second district? Yung asawa lang naman ni Abby Binay. Diba? Yung asawa lang naman ni Abby Binay. Yung naandoon sa second district. So, pwede rin, kung bakit nagkakaganyan yung dalawa, pwede rin magkaroon ng relasyon dito. And even prior to this, nabanggit ko na rin sa previous kong video, na pwede rin nilang ginagawa yan dahil inuungkat nila yung issue ng mga Binay tungkol sa parking lot ng Makati City Hall back then. 'Di ba? Which naungkat din yung second branch ng ospital ng Makati wherein
ang hospital po ng Makati, yung second, nandito na malapit sa City Hall. 'Di ba? Balik tayo. I make my point. There's no such paulit- thing as 23 billion. Ang salpukan ng dalawa natapos nang mag-walkout sa committee hearing si Binay. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Paglabas But obviously, it was for me, the way I see it, no, the way Cayetano perform here. Siya yung reason kung bakit that very particular Senate hearing nagmistulang palengke or talipapa, whatever you want to call it. sa kwarto, agad inabangan ng mga taga-media ang senadora para kunin ang reaksyon niya. Ewan ko kung ano ibig sabihin niya ng palengke. Parang dinidimin niya ba yung mga nagtitinda sa palengke na may certain asal yung mga nagtatrabaho sa palengke. Banat pa ni Binay, malinaw naman simula pa lang kung ano ang pakay ni Cayetano sa pagdinig. Malapit na eleksyon, nadadamay itong Senate bill. The mere fact nung pinutok nila yung amount, di ko alam kung ang intention talaga at the end of the day, bahagi din ng intention nila isirain yung institution. Hindi pa ulit nagpapaunlak ng panayam si Senator Cayetano matapos ang hearing kahapon. Pero si Binay, pinag-aaralan na raw ang posibilidad na maghain ng reklamo sa Ethics Committee ng Senado. Okay lang din daw sa kanya kahit hindi na magsorry si Cayetano sa pambabastos daw sa kanya. Unbecoming of a senator daw ang inasal ni Cayetano. Ayon naman kay Alam mo, nakakatawa, no? Pag sila ang hindi nila nagustuhan yung mga salitang binabato sa kanila, ethics agad. Pero yung mga resource person, imagine mo, gano'n na karaming official, no, na mas may mataas pang pinag-aralan kay Tulfo, ang na-degrade, ang napahiya. Diba? Ako lang ba umaalma yan? Hindi. Maraming tao na nakakapansin yan. Nagkaroon na nga ng manifesto against Raffy Tulfo eh. Diba? Senate Majority Leader at Ethics Committee Chair Francis Tolentino, handa siyang harapin ang issue. Oras na may maghain ng reklamo sa kanyang opisina. Dumalo rin kahapon sa hearing si Tolentino, pero nagkataong may tinanggap siyang bisita kaya hindi na niya naabutan ang pagtatalo nina Cayetano at Binay. Kung nandoon pa raw siya, malamang siya na raw mismo ang nagpabura ng record sa tinawag niyang unparliamentary remarks o hindi magagandang salitang binitiwan ng mga senador. I'm sorry, but I find this very pathetic with Senator Tolentino. Alam niyo kung bakit? I remember na nagsasagutan, no, yung isang resource person at saka si Raffy Tulfo. Mismong si Tolentino pa ang nagsabi doon sa resource person na hindi niya pwedeng gawin yon sa isang senador, pero ang senador pwedeng gawin sa kanya yun. 'Di ba? Yung taasan ng boses. Tapos ito yung naging ethics committee nyo. 'Di ba? Tapos ipabubura mo? Wag. Wag mo ipabubura. Dahil ang dapat sa inyo diyan sa Senado, pag alam niyo ng unparliamentary, magmoto proprio na kayo. Disiplinahin niyo rin yung mga kapwa niyo senador na mga walang pinag-aralan. Unfortunately, akala natin, kaya tapos ka ng abogasya o kaya kung ano man na mataas na kurso, we are expecting our politician to be acting very professional, especially if you're in front of a camera. At least, show the people na kayo, no, kung hindi man kagalang-galang, merong paggalang sa ibang tao. Pero with what we witness, yung tipo ba ni Alan Cayetano, dapat nagiging magandang ehemplo, lalong-lalo na kung merong mga estudyanteng nanonood sa kanila.
sa tingin niyo yung mga tipo ng tao, tingalain mo yan. I-idolize mo yan si Cayetano kasi magaling yan, matalino. Oo. Pero bastos ang bibig. Para naman kay Senator Robin Padilla, na isa sa nagtangkang umawat sa dalawang hapon, pabor naman siyang mapagdebatehan ang issue sa proyekto. Pero sana raw, walang personalan. Yun ang ano ko lang sana. Sana wag umabot doon sa personal na issue ng politika nila. Siyempre, yung akin lang, wag matakpan yung issue ng pag-uusap. Muli namang nanindigan Senate President Jesus Escudero na para lang sa transparency ng proyekto ang pagdinig ng Senado. Giit niya, Ang tanong dyan, dito sa bangayan ni Binay at saka ni Cayetano, was it really about transparency? Diba? Was it really about transparency? ng ibang intensyon ang pag-usisi ng komite ni Senator Cayetano sa budget ng bagong Senate building. 23 billion is too much for a government building. Layunin ko i-review ito, mapababa ito. Hindi namin layunin habulin, akusahan o siraan sino man dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ito, tanong ko sa mga engineers natin na makakanood nito, no? Or even sa ating mga tawag dito, sa ating mga contractor. Sa tingin nyo, sa stage na yan ng construction ng Senate, mapapababa mo pa ba yung 20 plus billion? Kasi yun yung construction cost eh. Yung 1 point something billion, that's already paid kasi yun daw yung value nung lupa. 'Di ba? Meron din isang ni-raise dito si Chis Escudero, Senator Chis Escudero. Dito naintindihan ko rin nung ni-raise ni Senator Chis Escudero yung tungkol sa maintenance. So, na-construct na yan, nandiyan yung mga senador and all, yung mga staff nila and what not, kung sino man. Imagine niyo yung massive na maintenance na kailangan nilang bayaran on a monthly basis. How much do they need to pay for, what do you call that, electricity, yung common utility bills, no? Like the internet, of course, they need to pay for the internet. They don't get that for free. They have to pay for the water. They have to pay for the electricity. Kailangan rin nila syempre magbayad ng mga maglilinis ng buong building, mga hardinero. Imagine niyo 600 million na landscape. Grabe naman. 'Di ba? Grabe naman. Baka mas mahal pa nga yung maintenance ng Senate building kumpara sa palasyo ng Malacanang eh. Magkano ba budget ng House of Representative? Magkano ginagastos ng House of Representative para bayaran yung mga kailangan nilang bayaran to maintain the building? Diba? Of course, not only to maintain the building. When I say that, it means that you have to pay for the electricity and all the shebang. Plus yung mga gardening, yung mga other personnel, of course, the security guards, the cleaners, sino pa ba ang kailangan nilang bayaran dyan? Maintenance people, maintenance job, mga materials. I get that. I understand that and I agree with Senator Chis. Kasi yan, kung may question kayo dyan, balikan nyo kung sino yung nakaisip niyan. Diba? Si Senator Binay lang ba yung sole person na kailangan yung sisihin at barahin ng ganyan? Bakit hindi nyo ipatawag yung mga dating senador? Do you really think Senator Binay will be the only person who will be working on that particular project? Or it's just that sa kanya lang iniwan yan so that she continue working with the said project ng Senado. Tsaka dito makikita mo yung mga yung mga biases ng mga senador. Pag sa kanila ginawa yung pambabastos,
sasampalan ka ng ethics. Pero pagka mga resource person ang nababastos, deadma lang. And the person or the senator will continue to do that to the next resource person and to the next and to the next and to the next. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung opinion nyo tungkol dito sa issue na to. Pwede mo naman palang sampalin ng ethics complaint ang isang senador. Pero bakit hindi nila yung ginagawa dun sa may deserving na masampal ng ethics complaint?